Char? Hello mga kapag-Brian, this is Brian. You are watching again my short vlog for our today's short episode. Mag-i-story time tayo. Yung tayo ay day off again. Ayan, magandang umaga po from the Dubrovnik. Medyo mga cloudy ngayon. Nagbaba ako ng sapatos. Ayan, mga damit natin. So today is Sunday. As usual, day off natin pag Sunday. Kagigising ko lang. Ngayon naman mata ko. And araw po ng palaspas ngayong araw. So, ha? Kaya, ayun. I hope na nasa ayos yung kalagayan. And pag-uusapan natin yung ilan sa mga request nyo ulit sa TikTok. Ayan, mag-i-storytelling tayo na nangyari this week sa trabaho. Tapos, ayun, magka-compare tayo ng naging buhay ko sa Middle East noon. Since may mga ilan-ilan pa sa ating mga kababayan na nasa Middle East pa rin, na naghihintay pa rin na kanilang mga working permits at visas. And also, ano pa ba, basta pag-usapan natin ang pwedeng pag-usapan for today's video. But before anything else, if you haven't yet subscribed and if you are new to this channel, please help me to reach 5,000 subscribers. Thank you so much. Medyo hindi pa ako makapagsalita guys kasi kagigising ko pa lang. And alas 8 pa lang po ng umaga dito. Let's start. So, magkakape muna ako. Yung mata ko. So, sanay kasi ako yung tigising na ganyan ng oras. This week, nakapang morning shift ako. Nakapasok ako na alas 7 na umaga hanggang alas 2 ng hapon. Ngayon, kahapon, supposed to be pang umaga ako, Sabado. So, ginawa nila akong panggabi. Tapos day off. Tapos next week ulit ako, umaga ulit ako. So, ikakwento ko sa inyo kung bakit. Pero grabe, alam niyo, ano ha, nakakatuwa kasi malakas yung store, busy. Tapos, ang dami talagang bumibili na, and may mga ilan-ilan na mga turista ko na encounter na bumibili na. Although, hindi naman ang ubusan. Pero pag lumabas ka talaga, nakikita mo talaga yung mga turista is okay na, dumadagsa na sila ulit. And nakakapagod. Full week yata kami may mga deliveries, paleta tumarating. Kulang kami sa tao. Everyday. Nakasimula talaga yung ma-deploy ako. Lagi kami kulang sa tao. Tapos parang every week, may bagong mukha ako makakasama. Ganun, sitwasyon doon. Kasi ang mga lokal naman dito guys, they can come and do some pag gusto nila yung trabaho. Kasi sila umalis, kaya tapos ko. Sa ating mga Pilipino, syempre, importante sa atin yung stable na trabaho. Kahit anong trabaho ko yan, talaga binibigyan natin ng importansya. So ngayon, since ako lang isang Pinoy doon, talaga, di naman okay naman ako doon guys. Di ko na-feel na gamit na gamit tayo. Kasi lahat naman kami sa gumagalaw. Yun nga lang talaga, pag talaga nagpa-umaga tayo, expect ko na talaga na maraming gawain sa umaga. Lalo na kapag mga peak hours din. Parang restaurant din, may peak hours to during lunch. Doon sa amin, dito sa grocery, dito sa Dubrovnik ha. Peak hour agad ng alas 7 ng umaga. Ang daming tao. Tapos sasabayan mo pa yung mga delivery. Siyempre, kung nag-delivery ka, mag-receive ka. Pagka-receive mo, kukunin mo sa paleta, ilalagay mo sa mga kinayamay kung saan sila nakalagay. Ganon. As much as possible talaga. Ewan ko ba, siguro talaga
ako ha, kaya sobrang saludo ako sa mga Pinoy talaga, sa mga hardworking Pilipino. Hardworking Filipinos. Na talaga inaayos yung trabaho. Nakikita mo kung gaano tayo nagkakaroon ng initiative na gawin yung isang bagay. Kahit hindi pa sabihin. So, kudos sa mga kabayan na ganun. Tapos ito na nga. Whole week, ayun pa ako. Whole week ganun. Ganun yung naging flow ng duty ko. Tapos, to Friday, hapon, pauwi na ako noon. Dumating na yung panghapon. Dahil nagkakaligwakan. Hindi ko na naman in-expect. May aalis naman. Hindi ko sure kung anong issue doon. Kasi ganun. Bigla ko nilapitan ng amo na panggabi ako kahapon, Saturday. Wala naman akong choice, di ba? So, expect ko, sige, panggabi naman ako next week. Pagpasok ko kahapon, umaga ka next week. Well, sabi ko nga, tayo naman ang pinunta kasi natin dito ay trabaho. As long as na hindi naman ako alam mo yun, hindi ako, feel ko is hindi ako kinakawawa naman. Wala akong problema sa akin. Tsaka, yung sabi ko, di ba, ang plus din ng pang-umaga, maaga ka makaka-uwi. Yun lang. Panghapon kasi, ang plus naman sa panghapon, wala ka amo. So, malaya ako. Hindi ako na, alam mo yun, sarili kong desisyon gagawin kapag hapon ako. Unlike pag sa umaga. May mga nonood, may mga bumibisita ng mga boss. Ayan, so kakain muna tayo ng almusal, guys. Ayan, sumakit din talaga yung ulo ko. Ewan ko ba? Ayan. Pasensya na kayo sa boses ko. Isa, hindi ako masyado makapag-salita ng malakas. Ayan. Ayan guys, kakain na tayo ng ating almusal. Ito na naman paborito kong tinapay. Binili ko siya. The best. Naantok pa ako, pero ayoko matulog. Gusto ko sulitin yung day off ko. Kasi ganun ako. Kapag hindi ako nagising ng umaga, hindi ko feel yung day off ko. Pero baka mamaya matulog ako, umidlip ako muna. Talaga nagugutom lang ako. Kamusta yung mga nasa Middle East pala? Kamusta kayo dyan? So far, totoo lang guys, naminis ko yung Qatar. Sabi ko nga, sa live ko sa TikTok, kung mataas lang magpasahod ang Qatar, malamang sa Qatar pa ako. Yeah. Kaso hindi. Maraming magsasabi na mas mataas ang sahod sa Middle East. May mga magsasabi naman mas mataas ang sahod sa Malaysia. Again guys, iba-iba kasi tayo ng experience. Hindi porket iba ang experience mo ay ganyan, ang experience nila ng iba is ganon. Diba? Hindi porket ganyan is ganon. Iba-iba tayo ng experience, iba-iba tayo ng kapalaran sa buhay. Yung iba nagsasabi, puro kayo pa-apply ng pa-apply sa Croatia. Eh, mas mataas naman ang sahod dito. Diba? Ako kasi guys, nung nasa Qatar ako, as in, wala pang 2,000 ang sahod ko. Pero tinangkap ko. Kasi, umaasa ako na somehow okay yung employer. Kahit yung sahod naman is di ganun kakataasan. Kasi during pandemic, hindi ka makakakita ng isang trabaho na ganun yung sahod. And, during pandemic din, bibihira ka makaalis during lockdown. Nakaalis ako. So, as time goes by, nag-iiba. Nakikita ko yung flow system sa trabaho ko sa Qatar.
And hindi talaga siya healthy. As in. Pangalawa, walang life and work balance. Ako. Yung day off, pahirapan. Parang kailangan ko magmakaawa. Okay yung mga kasama sa trabaho, walang problema. Yung talagang trabaho talaga. Yung mismong trabaho. Tapos, sa sobrang layo ng accommodation sa work, isang oras yata, isa't kalahating oras biyahe. Magbo-broken shift ka pa, imagine. As kinayawan ko talaga. As in. So talaga, ang bala ko noon, yung time na yun, uuwi na dapat ako ng Pilipinas. So yan. Uuwi na lang ako. Babalik dapat ako sa dati kong trabaho sa Manila. Kasi pinababalik nila ako. Sa Manila kasi, sa Pilipinas, ang trabaho ko ay sa airport. Nag-work ako sa airport, guys. For 5 years, andun ako. Biglang, hindi ko sa na-expect may opportunity na dumating for me dito sa Croatia. And to be honest, guys, hindi ko alam kung saan yung Croatia. Doon ko lang nalaman sa Qatar na most of my colleagues ay pumupunta ng Croatia. Ever since high school, gusto ko pumunta ng Europe. Hindi ko pa nga alam kung siya dyan ba si Croatia o hindi eh. Basta gusto ko lang makapag-Europe na pinatos ko. Alam niyo guys, nung nag-work ako dito, ang napakalaki ng difference in terms sa schedule, in terms sa bahay, in terms sa trabaho, and in terms sa tao. Lahat iba-iba naman. Kahit saan tayo punta, lahat iba-iba. Depende lang talaga sa'yo kung paano mo i-adapt yung changes sa buhay mo. So, somehow ako naman, hindi ako na-culture shock dito. Kasi open country, probinsya, na-feel ko talaga na para lang ako nasa Pilipinas. Ang kaibahan lang, nung dumating ako dito, kokonting Pinoy. So, okay lang. Kasi minsan diba, may mga times tayo na sa Pinoy tayo nagkakaroon ng problema sa trabaho. So, yun. Pag-usapan natin sa in terms of accommodation. Ibang-iba yung accommodation dito. Literal na bahay. Hindi siya villa. Hindi siya yung double deck na tulugan, na kwarto. Meron kang privacy. Super ganda. As yung fancy naman ang accommodation ko ngayon dito. Diba? Literal na bahay. Tapos malaya ako, may mga bibisita, diba? Walang gwardiya ang bahay. Sa Qatar kasi may gwardiya ang villa eh. Tapos ayun, sariling kusina, sariling banyo. Lahat talaga, literal na bahay talaga. Talagang mafe-feel mo talaga na bahay. Hindi mo isang isiping accommodation eh. Talagang bahay talagang dating eh. Pangalawa, sa tao. Ayan. Lahat naman everyday naman tayo guys, makaka-encounter naman tayo ng someone na hindi talaga tayo gugustuhin. And doon tayo walang magagawa. Wala tayong magagawa sa mga ganong tao. Ang ginagawa ko na lang, in case na nakaka-encounter ako ng ganong tao, sa Qatar man o dito, hinahayaan ko na. Kasi hindi ko naman sila kilala, hindi din naman nila ako kilala. So, bakit pa ako makikipag? Bakit ko papapatulan? So, pabayaan na lang natin para hindi tayo maapektuhan yung mentally, di ba? Pangatlo, sa cost of living. Sa Qatar ako galing and mas mataas talaga ang cost of living dito sa Croatia. May tax. Sa Qatar, alam mo yun talaga, sabi ko sa Qatar, kung mataas lang talaga ang sahod ko sa Qatar,
Ang dami ko na nabili. Dito ako sa Croatia, somehow nakapag-invest para sa sarili ko, nakabili kung ano-ano, mga ganyan. Pero hindi ko binablog yun, guys, ha. Gusto ko lang kayo magkaroon ng idea. Tapos, sa trabaho. Parehas sila nakakapagod, pero mas bugbugan dito sa Croatia for me. Sa experience ko. Lalo na pag summer. Sobrang nakakapagod. Yung first week ko sa una ko season, ay, ang chill-chill. Ang ano naman, ang petics lang naman. Yun lang pala. Dumating yung second week. Siyempre, bago tayo, hindi naman tayo bibiglayin, di ba? Grabe. Grabe yung season talaga dito. Sorry, bumahing ako, guys. Grabe yung season. Grabe yung trabaho. Lalo na sa mga kabayan natin na first-timers, mag-work dito sa mga restaurants and hotels. I die. Sobra. Tapos, saan pa ba? Sa workplace. Depende naman kung ano magpupunta mong kumpanya. Diba? And dito kasi, guys, since ang mga tao dito, wala silang pakialam sa'yo. Basta gawin mo lang yung trabaho mo, yun, okay na. Pero kung anong gawin mo after trabaho, wala silang pakialam. Ganun yung maganda. Minsan, pag talagang peak season na, lalo sa mga restaurants and hotels, mawawala kayo ng day off. Normal po yan dito sa Croatia, guys. Pero bayad yan. Normal yun. Kahit saan di kayo mamunta. Pag peak season, lalo na pag kulang kayo sa tao, kailangan nyo mag-extend, kailangan nyo mag-rest day, duty. So, ang laki ng difference. And masasabi ko talaga na for me, sa part ko ha, worth it yung pagpunta ko dito sa Croatia kasi ang daming opportunities, ang dami kong na-discover na mga bagay na pwede kong gawin, ang dami kong na-meet na mga tao, and nagkaroon ako somehow ng work and life balance dito sa Croatia. Kung kayo ay natatakot, na seasonal, alam nyo na naman guys, sa una pa lang na seasonal ang trabaho ninyo. Ngayon, you have to think of your own way kung paano kayo makakaraos after ng season. So, kailangan pa pumunta kayo dito, ready kayo mentally, kailangan matalino kayo, and kailangan talaga is practical kayo guys. Kasi walang ibang tutulong sa inyo dito kundi kayo. Kaya dapat alam niyo yung pasikot-sikot bago matapos yung season at anong gagawin ninyo. Diba? Sabi ko naman, before matapos yung season ninyo, kung kayo ay end of contract na rin sa agency after season, kaya kayo na malilipatan kaagad para hindi kayo mahihirapan during winter. Kasi I'm telling you guys, sobrang hirap matenga ng winter, sobrang nakaka-stress, sobrang nakakaubos ng savings, sobra. Kaya kailangan aware kayo kung ano yung mga possibilities na pwedeng mangyari after ng summer, lalo na kung kayo ay seasonal worker. If you will ask me guys, ano yung the best experience ko dito sa Croatia? Well, lagi ko naman sinasabi na okay yung pagkain dito, iba yung mga pagkain, okay yung mga lugar, okay yung mga views, as in, di ba? Lagi ko naman sinasabi sa inyo. Pero, na-realize ko na ang the best part na encounter ko dito sa Croatia is yung relationship ko with the locals. Kasi, kapag na-realize ko doon sa mga tao, sa mga lokal dito, doon mo makikita yung tunay na ganda ng Croatia. Kung gaano sila kababait, kung gaano rin sila hospitable, and kung gaano sila very welcoming dito sa iyo pag nagtatrabaho ka.
Agad hindi naman lahat. Ha? Pero may doon talaga doon ko nakita yung tunay na ganda ng Croatia sa mga tao. Na sila mismo yung babati sa'yo, yung mga ganun ba. And very friendly ang mga lokal. So, thank you, Croatia. Char. So, ayun, yun lang yung experience ko dito. And, hindi para takutin yung iba na, nakakatakot sa Croatia. Hindi. Siyempre, gusto ko lang din naman maging transparent. Gusto ko rin naman totoo. Diba? So, ayun. Hopefully, nagkaroon kayo ng idea sa difference. Actually, meron akong vlog nito eh. Pero, since request nyo ulit, nagawin natin. Oh. Ito pala, paalala ko lang guys. Sa mga maghahanap po ng trabaho dito sa Croatia, lagi ko sinasabi na ang best month to apply is during winter. Hindi ko sure kung ano yung timeline kapag may nag-hire ng mga... iwasan nyo muna mag-apply ng mga June, July, August. Kasi baka dating nyo dito, winter, mahirapan kayo. Wala kayong trabaho, di ba? So, best time to apply is winter time. Tapos, sa mga nasa Middle East po, ayan, number 1 rule natin pag mag-a-apply po kayo, make sure na hindi po kayo end of contract sa inyong company ngayon sa Middle East. Kailangan po kasi, di ba gano'n kadalasan kapag nag-end of contract ka sa Middle East, expired na agad yung iyong ID. Kailangan po kasi na valid ang inyong resident ID pang mag-a-apply papunta rito. Okay, iwasan nyo mag-apply ng pa-expire ng 1 month, ng 2 months ang inyong resident ID. Hanggat maaari, valid siya ng at least 6 months, 5 months, ganun. And you can resign sa inyong trabaho. Kasi requirement po yan ng embassy, ng mga agency, ng mga employers na valid ang inyong TRC para mag-apply pa Croatia. So, that's all for today. Short story time lang naman po. And open-open lang tayo ng mga buhay. Habang tayo nag-aalmusal, nagkakape. So, sa mga papunta na rito sa Croatia. Sorry guys, kung di nyo makita sa mukha ko yung expression ko ha. Nagigising ko lang and medyo masakit yung ulo ko. Pero push natin yung vlog na to per request. So, congratulations in advance sa inyong lahat. Eh, sa mga naghihintay pa rin ng working permits, ng visas, hintayin nyo lang. Lalabas din po yan. Huwag kayong mag-alala. And I'm really looking forward na mamit ko kayong lahat. Mag-picture-picture tayo dito, mag-vlog-vlog tayo during season. If you have any more questions or suggestions, i-comment nyo lang. Sagutin natin yan sa comments. Okay? Thank you guys for watching. And I will see you at my next vlog. Anong magagawa?